Hindi iglesia nang nagtayo ay tao, kundi ang iglesyang itinayo ng Panginoon. Kahit sa loob ng iglesia, kailangan tayong maging born again. Hindi kailangan umalis sa pagkakatoliko at lilipat at sila ay maglalab offering sa atin. Akin nung itutuloy nito at maganda ho itong nilalaman itong John 3:16 na ito na madadaanan ho natin. Walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan at parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim, kaya kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod naman sa Diyos. Kuya Joe, ano po ang inyong nakikita rin sa pangalawang bahaging iri ng si Jesus at si Nicodemo? Ayon po sa Panginoon Jesus, siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang ilaw, at ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Ayon po sa Panginoon, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ngunit ang mapaggawa ng masama, pinili ang dilim kaysa liwanag. Yan. Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Tama naman sinabi ni Kuya Joe. Dalawa lang naman yun liwanag at saka dilim sa akin naman po ang may babahagi ko po sa inyo. Una, ay binigyan dito ng diin yung baliktanaw ng pagbibigay ng kaligtasan doon sa lumang tipan. Pangalawa ay yung pangako ng Diyos. At ang pangatlo, anong dapat gawin upang magkaroon ng katuparan at maisabuhay natin ang kanyang pangako at makamit natin ang kanyang ipinangako. So may tatlong bagay na dapat po tayong maunawaan at makita natin ang kahalagahan. Doon po sa verse 14, yung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sinuman sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung babalikan po natin yung paglalakbay ni Moises ng kanyang hanguin ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin doon sa Ehipto, ay mayroon doon isang pangyayari na nagkakaroon po na ang matuklaw ay namamatay Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, nagbilin ang Amang Diyos kay Moises na gumawa. Alam niyo po ito yung sagisag ng mga doktor Makikita niyo po ba, di ba, yung sagisag ng mga doktor, may dalawang ahas na ganon, at yun ang kanilang sinasagisag ng kagalingan. At ang sino man ang tumitingin doon ng panahon ni Moises, ay gumagaling at hindi natatalo ng laso ng ahas. Kahit ano man mangyari, ay nananatili yung kanilang buhay. Lumalaban sila. Yun po yung una, yung baliktanaw ng pangyayari ng pagbibigay ng kaligtasan ng Diyos. Pangalawang baliktanaw natin ng si Jesus ay yung ipako sa krus. Nakagaya nito, itinaas din upang tingnan. Ano ba ito? Para tingnan lamang si Jesus. Upang si Jesus lamang para bang isang bida sa isang kasaysayan ng kwento na makita mo si Jesus doon na nagwawakas ng buhay? Hindi po.
inilagay doon sa Jesus upang maging tanda. Kung babasahin po natin ang mga sulat ng mga ni San Pablo, makikita po natin sa kanyang sinulat na kung sino man ang naniwala doon sa krus, ito ay nagtataglay ng kaligtasan. So nangangahulugan, hindi lamang inilagay yung itinakas ang ahas upang wag tablan ng lason ang mga nakakagat ng panahon ng mga Israelita. Ito si Jesus, kung iyo din naman hindi lang titingnan, paniniwalaan at pananampalatayanan mo, nakatitiyak ka na makakamit mo rin ang kaligtasan. Ngayon, sabi ko nga po dito, sa ikalawang bahagi, yung pangako ni Jesus. Ano yung pangako? Diyon sa John 3:16, mayroon doon promise na napakaganda. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, yun, ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung promise. Kung tayo pala ay mananampalataya kay Jesus, tayo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ano pa ito? Dapat sumunod, dapat makinig, dapat isagawa yung lahat ng bagay na ginawa ni Jesus, at ito yung tunay na pananampalataya upang wag tayong mapamak. At kung ito po ay magagawa natin, narito yung bagay na dapat nating gawin. Sabi niya, dapat ipagpatuloy mo yung pananampalataya. Sapagkat hindi hinahatulan maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. So, napakaganda po sapagkat naroon yung baliktanaw, kung ano yung nangyari ng pagliligtas, naroon ang isang pangako, naroon ang dapat gawin dito sa salitang ito na ating pong binasa. Mayroon tayong dapat gawin upang makamit ang buhay na pangako, ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pangalawang bahagi pong ito, Kuya Bert, ano po ang inyong maibibigay na magandang punto para ho sa atin bilang mananampalataya sa Diyos? Ito pa ang isang paborito ng mga kapatid natin. Yung John 3:16. Kabisado ito. Ang hindi nananalig at nananampalataya sa Panginoong Jesus, kailanman ay hindi maliligtas. So, manampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. Totoo ba yun? Totoo kaya yun? Mga ginigili kong mga kapatid, hindi po ako ang sasagot nito. Pasasagutin natin ng Diyos. Dahil ito ay hindi binabasa siguro ng mga kapatid natin na magagaling na ito. Basahin mo, Kuya Min. Chapter 2 na Santiago, verse 18 hanggang 20. Pakinggan po ninyong mabuti, mga ginigiliw naming nakikinig, upang hindi tayo mailigaw ng mapanligaw na ito. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ko. Ang sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos. Hanggang 20 lang, Idol. O hanggang 20. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Okay. Alam mo, Kuya Min, sa binasa mo, hindi ko na kailangan sagutin pero liwanagan natin mabuti sa mga nakikinig sa atin. So,
Hindi po totoo yung sinasabi nilang sapat yung pananampalataya, ligtas ka na. Sabi mismo ng Diyos, ang pananampalatayang walang gawa, patay! At ang patay hindi pwedeng mabubuhay. At sinabi ng Panginoon, kahit ang mga demonyo nanginginig pa sa pananampalataya, hangal ka kapag sinabi mong pananampalataya ay sapat na at maliligtas ka.